Good day guys. Ito naman tayo. Yan nga pala yung viewing na kagagawa ko lang. Less than a week. Para kasi ngayon time check halos 12 o'clock na. 12 PM na. Ayan, ginawa ko yung viewing na yan para maarawan, maulanan sila. Kahit na hindi pa ako nagbubukas. Ayan. Anytime, pwede silang magpahangin dyan, magpa-araw. Maligo sa ulan. Ayan. Unti-unti kong ginawa yan dahil di naman pwedeng mag-full time na gawa niyan dahil may pa rin akong activity. Ayan maliit lang. Malaki siya sa double cage. Kasi yung dating usually nakalagay dyan, double cage para pang-viewing nila. At least ngayon, medyo makakatanda na sila. Iwas overfly. Although hindi mo naman maiwasan yung overfly, talagang meron at meron. Lalo na yung malalakas. Pipitik talaga ng malayong ronda. Hanggang siya hindi na makabalik. Ayan, God willing, hopefully bawasan yung overfly niya sa mga young bird natin na pinagpagalan. Sila, makakalabas na sila. Lalo na yung mga young bird. Yan siya. Dati yan, yung double cage. Kaso may patlang kaya naiipunan dati ng tubig yan Sinimentohan ko na lang yung indented, yung malalim. Ito naman, holding area ng mga young bird. Yan yung mga minsang may sipon, hindi maiwasan sa young bird, may one eye cold. Ayan. Ito naman yung update ng pairing ng Emil Gaspar na paired sa Bricon Taiwan /5 Basra 551. Yan sila. Lapit na rin mapisa yan Lapit na. Yung naglilimlim, yan ang hen. Yan. Madalas talaga sa hindi, more or less 12 na rin ako nakakaakyat talaga dito sa loop. Kasi tanghali na rin magising. Siyempre preparasyon pa, siyempre mag-almusal. Kaya talagang madalas sa hindi, alas 12 na sila napapatoka. Pero yung mga breeder, may pagkain yan, tsaka may inumin yan na niiwan ako sa gabi para hindi sila masama sa Kaya lumilitaw, 1 meal a day lang talaga tong ibon natin. Sasanay na rin sila mag-a-adjust talaga sa akin Pero dito sa flying loop na may nakasalang dyan na 3 breeder sa flyers loop Inaalis ko rin talaga yung tubig. Pero nasanay naman sila sa gabi. Kumakain na sila tsaka umiinom. Minsan mga 6 hanggang 6 ako dito or 7 sa loob. Pinapainom ko muna sila tsaka pinapakain ko hanggang 6. Kaya natuto rin silang magpondo. Dahil more or less kinabukasan,
Bihirang-bihira na lang talaga ako maakyat dito sa loob ng maaga eh. Usually 11, 12 hanggang 1. Nakakapag-adjust naman sila. Kaya ngayon past 12 na. Oh. Ngayon pa lang sila iinom dito kasi pag iniwanan mo naman to, may mga maliliit na daga kaya maaaring ihian yan din minsan ng sanhi, minsan ng sipon ng ibon eh. Ang kagaw. Pwedeng ihian, mamamatayan ka pa ng ibon talaga. Pwedeng ihian yung inuminan eh. Although sa kabilang sa stock loop ko, babad din yung ganitong drinker. Pero dito sa flyer, tinatanggal ko talaga dyan. Kahit na in spite na may 3 breeder dito sa loob eh. Mga flyer ko may nagbe-breed din sila eh hangga't di pa ako makarera. Kaya 3 dito ang may eh. Yung isang pairing may itlog, mapipisa pa lang. Tas 2 pairing naman napisa na. Parehong apo ni Blue. Dito sa flyer slope. Yan may 4 na inakay dito. Pero well adjusted naman na sila. Gabi nagpupundo sila ng Tsaka busog yung inakay ng gabi. Kaya nabukasan, ewan ko kung paano ang paraan nila. Ang inumin ko niyan tsaka patoka, mga 11, 12 or 1. Adjusted naman sila. Lalaki din naman yung inakay. Basta't yung quantity ng patoka sa breeder, nasusunod yun. May vitamins din sila. Kagaya ngayon, nilagyan ko yung drinker nila ng natural antibacterial, antiviral na herbal. Tsaka may probiotic na at naman sila. Pati nga dito sa feeds nila, nilagyan ko ng probiotic, tsaka yung red cell. Konti lang naman, red cell, tsaka yung Multimax D3, D5 ng Integra. Yung kompleto yun sa pati calcium, meron lahat ng vitamins, minerals, kompleto na yun. Yun naman hinalo ko, tapos nilagyan ko rin ng may olive oil siya, tapos may probiotic, tsaka yung cinnamon. Iwas cancer, tsaka sa respiratory na rin. Yan. Yung Multimax D5 ng Integra na oral, natural lang din. Yan, yung pula na yan, na ginagamit yan. Pinatnalang ko ng pula. Ini-introduce ko pa lang sa kanila para sila. At yan ang natin yung menu. Our menu for today. Lagay din ako ng olive oil. Yan naman yung cinnamon powder. Maiwasan din yung cancer sa mga sinusubuan nila. At which is natural. Mahangin ngayon kaya uso ngayon ng yung mga one eye cold ng parang palit ng panahon ba. Yung uso ang one eye cold ng ibon ngayon. Cancer all time naman talagang may ganun. Ayan, nagbibigay nga ako ng cinnamon para kahit paano may antimicrobial tsaka antibacterial, antivirus na natural regimen. Kaya yan, more or less ang menu for today.
Hindi naman yan ano, kung ano lang yung kailangan nila, yun ang binibigay ko. Hindi mo na masusunod yung Monday to Friday na ano. Paiba-iba ng pangangailangan yan sila eh. Minsan, nakita kong okay sila. Plain lang talaga. Plain water, plain feeds. Minsan kailangang bigyan. Ayun. Kung may uubo-ubo, singa-singa na ibon. Lagay ako niyan, mga powder. Minsan, pag sobrang init, kailangan mong bigay ng electrolytes, mga powder, tsaka mga multivitamins na para mas sustainahan yung pangangailangan ng katawan nila. Ganun lang. Simple lang. Kumari, hanggat simplified ang feeding regimen mo sa ibon mo, mas maganda eh. Pero ako, kung anong may sipang ko, yun, bibigay ako. Naniniwala nga ako dun sa sinasabi na kahit naman sa tao, applicable yun. Yung sabi nating a little bit of everything. Hindi mo naman pwedeng parehas yan. Parang sa tao yan. Pag paulit-ulit din binibigay mo, ano rin sila. Kailangan maraming varieties ng... Although marami naman talagang available sa market tsaka sa basic sa kitchen mo, may magagamit ka pang ibon kagaya na lang ng bawang. May ginagamit nga ako yung honey na may bawang na may garlic, yung pantao. So, kumukuha lang ako dun, nahalo ko sa inumin. Ngayon, hinalo ko. Sa rep, may ginawa akong gano'n na pantao. Honey, lemon, ginger, onion, na may lemon, tsaka turmeric na fresh turmeric. Yun yung meron sa rep nun pantao. Ako rin gumawa. Ngayon, yun, kumuha ako ng 2 kutsara. Ayun, across the board yun, sa lahat yun. Flyer, young bird, tsaka. Kasi ngayon, yung uso ang 1A cold ngayon. Yung ibang ang ibon ko dun sa in-isolate ko dahil yung iba may sipon. Kasi tagusan din ng hangin dito, kaya nagko-cover ako minsan eh. Pero nag-react naman sila. Pinatikim ko nga rin ng sa inumin nila kagabi, nilagyan ko ng Tito S. 2 gamit ko, Tito S, tsaka yung Doxilac na powder, yung sachet lang. Nag-react naman ang katawan nila. Okay naman. Hindi sila magre-react. Diyan ko nga din ginagawa yung elimination of the unfit. Yung pag ganyang palit ng panahon, kaya mahangin, o mainit sa mga young bird. Makikita mo dyan ako, yan naman ang ginagamit kong barometer para mag-eliminate ng mahihinang ibon. Kasi dyan na yung elimination of the unfit ko ginagawa. Kaya ako, yung mga epidemya na yan ng ibon, mga uso-usong sakit, ginagamit ko ring measure yan para alisin yung mga mahihinang ibon. Yun ang way ko. Although iba-iba naman talaga na tayo ng way. Huwag niyong gayahin yung yung approach ko. Kasi iba-iba naman talaga ng pansier. Yung pamamaraan ko, iba sa pamamaraan ng iba't ibang pansier. Pero para sa akin, pagka sa young bird pa lang mahina na. Hindi ko na talaga yan sinatsaga talaga. Napakaikli ng pisi ko sa young bird. Kahit sa old bird, yung canker nga, pag may canker sa akin na yung matindi, yung talagang hindi ko na ginagamot yun.
Although yung ibang tropa, ginagamit nila. Ako hindi. Mga halak-halak. Although si Blue nun, ano eh, nagkahalak yan eh. Nag, nag-champion pa ng matnog eh. Second pa siya ng naga, pero ano yan, madusing niya. Naalala ko lang nun si Basra, RMC na may tinawag siyang ibon na halak eh. Madusing din. Pero nai-revive pa niya, nag-champion pa. Ito nga pala guys yung ano, anak to ni Blue. Ano to, strain to ng J. Huertas yung nanay. Ayan, may dalawang apo ni Blue na yan. Anak ni Blue yan, ang nanay niyan, Stitch. Ito naman. Tapos yan, yung, ayan, may dalawa na. Ang pairing naman niya dyan, pinsan ni Blue, pinsan buo ni Blue. Yung puti na pearl eye, na yun, anak niya yung puti na yan. Puti na pairing nito. Kaya yung dalawang young bird na yan, yan ang sire nila. Ano yan, anak ni Blue. Ang nanay niyan, Stitch. Yung dating winablog ko na Stitch cross ng ni Blue. Yan ay anak niyan. Kaya may dugong Stitch na yan yung ano. Ngayon, naka-line breed yan sa kanya mismong lahi kasi ang asawa niya, tiyahin niya sa pinsan. Yan o. Ano niya, pinsan niya ng tatay niya, ni Blue. Ayan. Nailipad ko na rin to hanggang Carmen, Pangasinan. Nag-speed to ng 1:34 eh. Yan ang temporary niyang pairing. Yan si puti. Although baka after ng yung sila kayang inakay na yan or isa pang clutch, ilalagay ko na to sa stock cage para ipahinga. Saka para i-condition ulit. Mai-refresh yung katawan nito. Itotono ulit. Siguro depende yan, tentative kung tama na yung pairing nila na yan. Or pag nakitaan ko pa ng potential, baka isa pang clutch. Tentative pa yan. Although condition pa to. Ganda rin magsubo, ano? Pantay. Pantay ang young bird nila. Mas matanda yon puti kaysa dito. Kasi ito parang August din to eh. August tong ibon na to eh. Parang 6 months pa lang din tong ibon na to. Tong cock na to. Although yung hen na yon, ano na yon, ang edad nun mga 2 years or more. 2 years above ang ano na. Maganda naman ang ano. Ito naman yung ano, yung anak to ng 2 times pagudpud ko. Yung kak na to. Ito ang parang 5 months lang yung kak na yan. Ngayon ang pairing naman ito kapatid yun ni Blue 151. Yung hen naman dito anak ni Blue. Kaya itong hen na to, itong dalawang inakay na to tsaka yung inakay din sa kabila, ano yan? Magpinsan sila. Pinsanin. Ano to? Dugo ni Blue. Apo ni Blue yung inakay. Ito naman, anak to ni Black Check 303. Yung 2 times pagudpud ko. Ayan. Ang ganda rin ang ano nila. Maano rin to. Busog na busog. Kaya't naka-infuse na dyan. Ayan o, yan ang anak ni Blue yan. Yung blue bar na yan. Yung dirty blue bar. Kapatid na buo ni, ni Perol 102. Kaya't apo na naman ni Blue yan.
Sipag din mag-alaga ng ina kaya mga hopefully magsalaking malalakas yan. Ito naman, crack 52 to. Crack 52. Ano to, ang tatay nito, 2 times. Ano yan? Yan yung producer ko ng 2 times pagod food. Ang nanay niya, crack 52. Na checkered. Naglabas ng blue bar. Labas ng blue bar siya. Yan yung ano ko, pinapatak ko sa ano nila. Multimax D5, Integra, saka Thunderbird na red cell. Yan. Nakatikim na ulit sila dyan. Ito, bago ko lang bili. Yung ibang tropa gumagamit nito pang ano eh. Pampabaon. 2 hanggang 3 patak. Kompleto siya sa vitamina at mineral na kailangan. May amino acid siya. May calcium nga din eh. Oh. Pwede ito pampabaon. Yung ibang tropang racer, ganyan ang ano nila eh. Yan ang pabaon. 2 hanggang 3 patak. Pwedeng isabay din sa red cell. Pero huwag niyong gagawin yun guys. Gamitin nyo yung subok nyo. Pero ako, subukan kong gamitin to pag nag-race na ako. Loobin, kung mangyayari na makapagkarga pa. Sinipag at tumugma sa schedule. Yung kompleto siya, may B12 to. May amino acid. Ito, red cell, kompleto to. Ang wala lang dito sa red cell na to, yung ano eh. Yung calcium. Isang calcium. Which is yung pula meron. Kaya, yung ibang tropa, ganito ang pabaho nila eh. Lalo sa malalayo na. Derby na. Kaya ako, dati ko nang ginagamit to. Kaya lang ako kasi pa, iba-iba rin ako ng ano eh. Bumalik ulit dito yan. Ayan. Ini-introduce ko pa lang para makatikim sila patak-patak lang. Depende. Pero wag yung gayahin yan. Gamitin nyo yung subok nyo na. Yung mga pills. Digestion, champion. If ever magpipills ako, champion pills lang gusto. Saka yung digestion. Depende yan sa pansier. Kanya-kanyang programa. Yung iba naman, ang gamit nila yung mga bilog. Iba, ideal. Lahat naman yan maganda. Depende sa application. Yung iba naman, Supra, Vitaboli. Depende yan sa personada ng racer, pansier. Simple, mas maganda. Yung iba nga natural lang din talaga. Asukal na pula nga lang ang gamit nila pansalubong. Which is maganda rin talaga yun. Yung iba naman, ang gamit nila, simple lang yung molasses nga eh. Kung ano yung gamay mo. Paano guys, napangkaan ko na naman kayo. Till next time, thanks, God bless.